Hi guys, for today's video ay eto po yung part 2 or continuation ng pagre-repair po natin ng pressure washer natin. Na ang issue ay humina po yung buga ng pressure washer natin. Dahil po sa isang piston na hindi na po gumagana. Kaya't kung mapapansin nyo po, etong stopper po ng piston spring ay isa rin po sa na-damage. Kaya't hindi na po siya kayang mag-lock dito sa pinaka head ng ating piston. At eto nga pala ang pinakadahilan, yung naputol po yung piston spring natin. Ayan, napagtatlo po yung piston spring natin, kaya po napuwersa yung stopper, kaya't natanggal po yon. So meron nga po pala tayo ditong pamalit, galing din po to sa isang sirang pressure washer. Ayan po siya. Kinuha ko na po yung tatlo para sa mga susunod pa ay may pampalit po tayo. Okay, ayan po siya. Medyo iba lang po talaga yung itsura ng spring stopper natin. At pipili po tayo dito ng pinaka makinis na yun po ang gagamitin natin. Ayan po siya. At susukatin rin natin kung magkapareho nga sila. So dito magkapareho po yung haba at laki ng ating piston. At i-check rin natin itong spring kung kaparehas nga siya ng nasira nating spring. So dito, okay naman, halos kaparehas po yung laki ng spring natin. So magagamit po natin itong pamalit. Ayan. Magkasang laki lang po sila ng naputol na spring. At kailangan nga pala natin dito ng grasa para makuha natin yung texture o ganitong pagkalapot ng oil na tinanggal natin. Ito ay base lang po sa ideya ko, kasi wala po tayong specs kung anong klaseng oil yung ginamit dito. Bale, naisipan ko maglagay lang po ng 10 to 15% ng grasa para pag uminit at matunaw ito ay magiging kasing lapot po ng tinanggal natin. At tansyahin po natin na huwag naman gaanong marami, kasi baka sa sobrang lapot ay mahirapan na po yung ating pump. So tamang tama lang po, base na rin po sa oil na gagamitin natin. Ito po kasi ay gagamit ako ng tirang oil galing sa tira sa pag-change oil ng motor ko, at yun na po yung gagamitin ko rito. Syempre lalagyan din natin ng mga grasa yung ating bearing. Ito nga pala yung pinaka housing ng ating bearing. So chinek po natin kung magkaiba yung sukat niya. So magkaiba po siya, medyo malapad po yung isa. Ayan. Kaya mas mabuting chine-check po ng maigi para hindi po tayo magkamali. Susubukan po natin itong ipapalit natin. So ayan po siya. Ayun. Kasyang-kasya po siya. At kahit ito, isinagad ko, safe na safe dahil hindi po siya tumutukod. Ayan. Okay na okay po siya. So, ilalagay na po natin yung spring para masubukan natin kung malakas din yung compression niya. Ayan, fit naman po siya. Ayan, at ramdam ko rin po yung compression niya. At dito naman sa housing ng ating bearing ay mapapansin po natin etong nakadikit po sa ating piston na may marka po siyang paikot. Ayan, bilog na bilog po yung humahagod sa ating piston head. Ayan po siya. Kaya hindi po tayo dito magkakamali. Ito naman na medyo manipis, siya po yung magiging set housing ng ating bearing. Ayan. Plain lang po siya. At yung medyo malapad, yun po yung nakapatong sa ating piston. Syempre, hindi rin natin ito papalampasin. Maglalagay din tayo dito ng kaunting grasa.
Ito nga pala yung oil na gagamitin natin. So, medyo malabnaw lang po yan dahil 10W40 lang po itong Yamalube Blue Core natin. So, ito po yung sinasabi kong tira lang sa ating pag-change oil. So, tamang-tama lang po yung 10 to 15% na grasa para medyo lumapot po yung ating oil. Para naman sa level ng ating oil, wag na natin siyang gaanong punuin para hindi na matapon. So, etong guhit, yan, sundan lang po natin yan. May isang guhit pen sa loob. Ipantay lang po natin dyan. Para hindi po siya matapon kapag linagyan na po natin ng cover or pag napapatagilid. Para iwas tapon at kalat. So, sa paghihigpit naman ito, criss-cross po ang paghihigpit niyan. So, pa-cross po para balanse po yung higpit natin. Okay, testing na po tayo. Ito po yung pressure niya nung hindi pa po natin naayos. At ito naman po yung pressure ngayong napalitan na po natin ng piston at piston spring. Ayan, medyo lumakas na po siya. Ayan, compare mo dito sa kabila, yung dati, ayan, parang ihilang. Ngayon, ang lakas-lakas na. Salamat sa panonood at sana po ay nakatulong. Bye-bye!